Nakasaksi ka na ba ng isang matandang minaliit at inapi dahil lamang sa kawalan niya ng kapangyarihan? Naramdaman mo na ba ang galit na hindi mo mailabas dahil ang maisala ay mismong nakasuot ng uniforme? Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang karitong sinipa, kundi tungkol sa dangal at tapang ng isang anak na piniling tumayo nang ang kanyang ama ay hiyain sa harap ng madla. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw sa palengke ng Muñoz, basa pa ang semento sa ambon ng nagdaang gabi. Sa isang makipot na eskinita, isang matandang lalaki ang marahang nagtutulak ng kanyang kariton na gawa sa kahoy. Bawat ikot ng gulong nito ay may kasamang langit-ngit na tila bumubulong ng mga kwento ng kahapon. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit tiyak. Siya si Mang Kiko. Sa edad na 58, kalahati ng kanyang buhay ay iginugol niya sa pag-asa na nakasabit sa bawat tali ng gulay. Dumarating siya sa palengke ng alas 5 ng umaga. Walang alarm clock, kabisado na ng kanyang katawan ang oras. Sa ibabaw ng kanyang kariton, maayos na nakasalansan ang mga sariwang gulay, kangkong, talbos ng kamote, mga kamatis na namumula-mula at isang tumpok ng Baguio beans. Dahan-dahan at maingat niya itong inayos, bawat gulay ay may sariling pwesto, tila isang obrang sining. Hindi lamang isang simpleng tindero si Mang Kiko, siya ay bahagi na ng tibok ng puso ng palengke. Ang kanyang ngiti ay laging taos-puso, ang kanyang boses ay malumanay at hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. O, ineng, suki, gaya ng dati ba, lagi niyang bati. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon ay mayroong lungkot na hindi niya kailanman binibigkas. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Ngayon, mag-isa na lamang siyang namumuhay sa isang maliit na bahay sa eskinita ng Sampaguita, kasama ang katahimikan at mga alaala. Ngunit mayroon pa siyang kaisa-isang anak na babae, si Teniente Lira Reyes, isang sundalo ng Armed Forces of the Philippines na kasalukuyang nakaduty sa Mindanao. 4 na buwan na itong hindi umuuwi. Subalit halos gabi-gabi, naririnig niya ang boses nito sa telepono. Tay, mag-ingat po kayo palagi ha? Malakas po dapat kayo. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang bigyan siya ng lakas. Kahit na madalas sumakit ang kanyang likod at katawan, at ang kita ay hindi sapat, patuloy siyang bumabangon tuwing umaga at itinutulak ang kanyang kariton. Hindi lamang para mabuhay, kundi dahil sa kabilang dulo ng bansa, ang kanyang anak ay lumalaban at hindi siya pwedeng sumuko ng mas maaga. Hindi pa tuluyang nagliliwanag ang umaga nang dumating si Mang Kiko ng mas maaga kaysa karaniwan. Nais niyang makakuha ng magandang pwesto dahil tuwing katapusan ng buwan, mas dagsaan ang mga mamimili. Ngunit ang hindi niya alam, sa araw na iyon, hindi lamang ang palengke ang magiging abala, kundi isang paparating na bagyo na tahimik na nagmamasid mula sa sulok ng police outpost. 3 araw matapos ang kanyang ika-58 kaarawan, ang kalangitan sa ibabaw ng palengke ng Muñoz ay kulay abo. Tumila na ang ulan, ngunit ang simoy ng hangin ay mas malamig kaysa dati. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagdating ng isang bagong mukha na nagdala ng tensyon sa bawat eskinita. Si Teniente Marco Vargas. Isang batang pulis na matikas, may suot na madilim na salamin, at ang kanyang paglakad ay tila nais angkinin ang buong mundo. Ang kanyang pagdating ay hindi lihim, sa nakalipas na 2 araw, nagbubulungan na ang mga tindero. May bagong pulis daw galing sa kampo, strikto, hindi palangiti at may malakas na backer. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang kanyang pagiging strikto ay parang martilyong hahampas sa isang marupok na bato. Dumating si Vargas sakay ng isang lumang patrol car. Ang tunog ng makina nito ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Nang bumukas ang pinto, ang kanyang makintab na sapatos ay tumapak sa basang aspalto, tila unang nota ng isang nakakakilabot na musika. Hindi siya dumating para makinig, dumating siya para mag-utos. 2 pang pulis ang sumunod sa kanya, tahimik, parang mga anino na hindi nangangahas lumihis sa linya. Ang kanilang mga mata ay umalis sa mga tindero na abala sa pag-aayos ng kanilang paninda, tila sinusuri kung sino ang unang bibiktimahin. Sa loob lamang ng 2 araw, biglang nagbago ang kapaligiran ng palengke. 4 na maliliit na tindero ang sapilitang pinalipat dahil di umano ay nakaharang sa daan. 2 naman ang kinumpiska ang paninda ng walang anumang kasulatan. Ang market supervisor na sumubok magsalita ay sinigawan lamang. Huwag kang makialam kung hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng clearing operation.
Ang mga tao ay nagsimulang umiwas sa tuwing makikita ang pagdating ng patrol car. Ang parking boy na dati sumisipol-sipol ay nakatayo na lamang na parang estatwa. Ang mga masasayang kwentuhan ay napalitan ng mga pabulong na puno ng kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Kiko ay patuloy na nag-aayos ng kanyang mga gulay. Mabigat ang paghinga, hindi pa niya kilala kung sino si Vargas. Para sa kanya, ang palengke ay parang sarili na niyang bakuran, isang lugar kung saan niya itinataguyod ang buhay at nakikipagkapwa-tao. Ngunit ang umagang iyon ay may dalang kakaibang pakiramdam. Ang orasan ay nagpapakita ng 6:45 ng umaga nang biglang lumitaw si Vargas sa pangunahing pasilyo. Huminto siya. Pinagmasdan niya ang paligid, ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw, bumubulong ng panunuya sa kanyang mga kasama, palengke ba to o kulungan ng mga mano. Nagsimula siyang maglakad at bawat hakbang niya ay nagdadala ng tensyon. Ilang mga tindero ang napayuko na lamang. Ang mga inang nakikipagtawaran ay biglang tumahimik. Ang mga batang dati nagtatakbuhan ay mahigpit na ngayong kumapit sa kamay ng kanilang mga ina. At biglang huminto si Vargas. Sa harap niya, isang kariton na gawa sa kahoy ang bahagyang lumagpas sa puting linyang pintura. Sa ibabaw nito, maayos na nakasalansan ang talbos ng kamote, kangkong, kamatis at Baguio beans. Ang kariton ni Mang Kiko. Ang boses ni Vargas ay mahina ngunit matalim. Kaninong kariton to? Bakit nakaharang sa daan? Nakakaabala sa mga mamimili, alam mo ba yon? Lumingon si Mang Kiko, bahagyang nagulat. Magalang siyang tumango. Pasensya na po, sir. Medyo nagkumpol po kasi yung mga namimili kanina. Aayusin ko na po ngayon. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na sipa ang tumama sa harap ng kariton. Ang makintab na itim na sapatos ni Vargas ay sumira sa balanse ng lumang kahoy. Isang malakas na lagutok ang narinig at ang mga gulay ay tumilapon. Ang mga kamatis ay gumulong papunta sa maruming kanal, ang kangkong ay nagkalat sa lupa, at ang talbos ng kamote ay bumagsak sa putik. Napasinghap ang mga ginang. Ang mga tindero ay natigilan. Ngunit hindi pa tapos si Vargas. Lumapit siya, hinablot ang kwelyo ng damit ni Mang Kiko at sinampal ang kaliwang pisngi nito. Sabi ko, huwag kang sasagot. Ginagawa ninyong parang squatter area itong palengke. Napasuray si Mang Kiko. Hindi siya gumanti. Ang kanyang tingin ay blanko, isang halo ng gulat, sakit at hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa rin tumigil si Vargas. Tinulak niya ng malakas ang balikat ni Mang Kiko, hanggang sa ang matandang katawan ay bumagsak at napaupo sa maruming tubig baha. Ilang tao ang akmang lalapit para tumulong, ngunit ang kanilang mga hakbang ay biglang umurong. Ang takot ay lumamon sa kanilang tapang. Ngunit hindi lahat ay nanahimik. Mula sa isang sulok, 3 journalism intern mula sa FEA Diliman na gumagawa ng isang social documentary ay itinaas ang kanilang mga cellphone. Alam nilang mapanganib ang kanilang ginagawa, ngunit hindi na kayang manahimik ng kanilang konsensya. Ang video na maihabang 1 minuto at 27 segundo ay in-upload sa TikTok, Instagram at YouTube Shorts. Sa loob lamang ng wala pang 4 na oras, sumabog ito. Mahigit 2 milyong views at ang mga komento ay bumuhos na puno ng galit, simpatya at panawagan para sa hustisya. Ang mga hashtag tulad ng Justice for Mang Kiko at Stop Police Abuse ay naging trending sa buong bansa. Maraming influencer at kilalang personalidad ang nagsalita. Samantala, sa isang kampo militar sa Mindanao, isang dalagang may ranggong tinyente ang nagbukas ng kanyang cellphone habang nagpapahinga. Ang pangalan niya ay Lyra Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang matandang lalaki sa video. Hindi ito estranghero. Ito ang kanyang ama. Ang taong gabi-gabi niyang tinatawagan na ang boses ay laging nagsisilbing gamot sa kanyang pangungulila sa gitna ng hirap ng tungkulin. Ngayon, ang lalaking iyon ay sinipa, ibinagsak at hinamak sa gitna ng palengke. Hindi lamang ang katawan ng kanyang ama ang bumagsak, kundi pati na rin ang kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil alam niyang ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian. Ang gabi sa Mindanao ay madilim.
Walang mga bituin, tanging tunog lamang ng mga kuliglig at mga yabag ng mga sundalo pagkatapos ng panggabing pagtitipon. Sa isang sulok ng baraks, si Lyra ay nakaupong mag-isa. Kalmado sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay naglalagablab. Sa kanyang kanang kamay, ang cellphone ay nakabukas pa rin, paulit-ulit na pinapanood ang video na parang paulit-ulit na sumasampal sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa opisina ng kanyang commander. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang titig ng kanyang mga mata ay sapat na para malaman ng sinuman na may malaking apoy na nag-aalab sa loob niya. Nag-file siya ng emergency leave. Walang nagtanong. Kinabukasan ng umaga, si Lyra ay nasa eroplano na patungong Maynila. Nakasuot siya ng sibilyan, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling militar. Mula sa kanyang pag-upo, pagtingin at pananahimik. Nang tumapak ang kanyang mga paa sa lupang sinilangan kung saan hinamak ang kanyang ama, ang maliit na bahay sa eskinita ay sumalubong sa kanya sa katahimikan. Sa terasa, nandoon pa rin ang lumang kariton, maisira sa harapang bahagi. Ang kanyang ama, si Mang Kiko, ay nakaupo sa isang silyang yantok, nakatingin sa sahig. Hindi dahil sa pisikal na sugat, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Ang kahihiyang nilunok sa katahimikan. Hindi gaanong nagsalita si Lyra. Pumasok siya, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang magtrabaho na parang isang investigador. Idinownload niya ang viral video, idinokumento ang mga komento ng netizens, at itinala ang mga account ng mga posibleng saksi. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Lahat ng datos ay kinolekta. Lahat ng ebidensya ay inayos. Hindi para gumawa ng gulo, kundi para humingi ng katarungan. Mula sa sulok ng silid, pinagmamasdan siya ni Mang Kiko. Gusto niyang sabihin, tama na, anak, ngunit ang kanyang mga labi ay ayaw bumuka. Alam niyang hindi ito emosyonal na reaksyon ng kanyang anak. Ito ay isang hakbang ng isang sundalo. Pagsapit ng tanghali, naglakad si Lyra patungo sa palengke ng Muñoz. Ngayon, suot niya ang kanyang kumpletong uniforme ng militar. Ang dating maingay na palengke ay biglang tumahimik. Ang mga tindero ay huminto, ang mga mamimili ay bumagal sa paglalakad. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakaunipormeng pang-army na matatag na naglalakad patungo sa police outpost. Huminto si Lyra sa harap ng maliit na istasyon. Hindi siya pumasok, tumayo lamang siya ng tuwid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Sino ang sumipa sa kariton ni Mang Kiko? Ang sagot na dumating ay hindi paglilinaw, kundi pag-iwas, at iyon ang nagpatunay sa lahat. Doon, sa harap ng lahat, idineklara ni Lyra, ako si Teniente Lyra Reyes, anak ni Mang Kiko, ang tindero ng gulay na hinamak ninyo kahapon. Hindi siya nagalit, hindi sumigaw. Tumayo lamang siya ng tuwid, puno ng dignidad, nakatingin ng diretso sa batang pulis na nagpabagsak sa kanyang ama. Sa araw na iyon, naging saksi ang palengke. Hindi sa gulo, hindi sa sigawan, kundi sa isang tapang na yumanig sa bawat eskinita. Isang anak na babae na tumangging basta na lamang hiyain ang kanyang ama. Ang video ng sandaling iyon ay muling nag-viral. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kumalat ay hindi karahasan, kundi katatagan. Nang gabing iyon, muling naupo si Lyra sa sala ng kanilang lumang bahay. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga dokumento, mga print-out ng komento, at mga pangalan ng mga account na maaaring maging saksi. Dumating si Mang Kiko na may dalang isang basong tsaa at dahan-dahang inilapag. Umupo siya sa tabi ni Lyra. Tinitigan niya ang kanyang anak, isang halo ng pagmamalaki at pag-aalala. Ngunit mahina lamang na sinabi ni Lyra, mas malakas pa sa anumang sigaw, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa akin o kay Itay. Ito ay para sa lahat ng mga ama sa labas na walang anak na nakauniporme. Kung ang boses nila ay hindi maririnig, ako ang magiging boses nila. At doon nagsimula ang tunay na laban. Umuwi si Lyra hindi para umiyak, kundi para tumayo. Ang mga araw pagkatapos ng komprontasyon sa palengke ng Muñoz ay lumipas sa katahimikan. Hindi na nagpakita si Lyra sa police outpost, hindi lumabas sa media, hindi naghanap ng kamera. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Alam niya na sa maraming digmaan, ang pinakamahalagang atake ay nagmumula sa katahimikan.
Sa likod ng mga pader ng maliit na bahay kung saan siya dati naglalaro ng luksong tinik, sinimulan ni Lyra na buuin ang kanyang stratehiya, hindi gamit ang sandata, kundi gamit ang mga dokumento at matatag na puso. Ang kanyang laptop ay halos laging nakabukas. Tinatawagan niya ang mga saksi, pinag-aaralan ang mga lumang ulat. Inayos niya ang mga datos na parang bumubuo ng isang mapa ng labanan. Ang unang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa 3 journalism intern na nag-video. Nagulat sila nang makatanggap ng mensahe mula sa isang tinyente ng D. Ngunit nang malaman nilang si Lyra ang anak ng biktima, agad nilang ibinigay ang lahat ng mahahabang bersyon ng video, mga raw audio recording at mga testimonya mula sa mga tindero sa paligid. Mula doon, sinimulan ni Lyra na tahiin ang mga hibla ng katotohanan. Paulit-ulit niyang pinanood ang video mula sa iba't ibang anggulo, itinatala ang bawat sandali, ang tono ng boses, ang body language ni Vargas, ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Hindi para manghiya, kundi para ipakita na ang karahasan ay hindi laging tungkol sa suntok, kundi tungkol sa intensyon at paghamak. Ang sumunod na hakbang ay ang pagkatok sa puso ng mga tindero, hindi bilang isang opisyal, kundi bilang isang kapwa-anak ng bayan. Marami ang nag-alinlangan sa simula, ang matagal ng takot ay hindi nawawala dahil lamang sa isang viral video. Ngunit nang makita nila si Lyra na dumating ng walang uniforme, walang kamera, at may tapat na mga mata, unti-unting bumukas ang kanilang mga puso. Isang ina na nagtitinda ng talbos ng kamote ang nagkwento, minsan na po akong pinalayas dahil daw maingay ako. Isang ama na nagtitinda ng tokwa ang nagsabi, ang kariton ko po ay kinalagkad dati dahil nakaharang daw. Ang dating mga bulong-bulungan ay naging mga sinumpaang salaysay. In-archive ni Lyra ang lahat, isa-isa, parang bumubuo ng isang mosaik ng mga sugat. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kinuha niya ang tulong ng isang batang abogada, si Atty. Clara Sandoval, isang human rights activist at tagapagtanggol ng mga karapatan ng mahihirap sa lungsod. Ang kanilang unang pagkikita ay simple, sa sala ng lumang bahay, ngunit ang kanilang usapan ay puno ng kahulugan. Hindi ko nais na maging paghihiganti ito, sabi ni Lyra. Gusto ko lang na ang ama ko at ang mga katulad niya ay hindi na muling maliitin. Tumango si Clara. Kung ganoon, hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa batas, kundi tungkol sa dignidad. Sa tulong ni Clara, bumuo si Lyra ng isang formal na ulat sa Internal Affairs Service, GIG, ng ETH. Ang kanilang isinumite ay hindi lamang isang simpleng reklamo, kundi isang makapal na dokumento na naglalaman ng mga visual evidence, transcript ng mga saksi, at mga tala ng mga nakaraang paglabag, lahat ay nakaayos ng sistematiko. Ang dating nakatago ay nabuksan, at lumabas na ang record ni Vargas, ay may mas marami pang bahid ng dumi. 5 naunang reklamo ang nakatala sa sistema, lahat ay may kinalaman sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit tulad ng maraming reklamo mula sa mga ordinaryong mamamayan, lahat iyon ay natulog sa mga mesa. Ngayon, ang mga ulat na iyon ay muling lumitaw, suportado ng atensyon ng media at ng tapang ng isang anak. Samantala, si Vargas ay nagsimulang manghina. Ang opisina na dati niyang pag-aari ay tila naging isang masikip na selda. Ang mga katrabaho ay lumalayo, ang kanyang mga superior ay nanahimik. Sa bahay, ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang ama ay nakatitig lamang sa dyaryo at nagsabi, pinalaki ka namin para magtanggol, hindi para mang-api. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Vargas. Umupo siya sa sulok ng kanyang silid, tinititigan ang kanyang uniforme na nakasabit. Dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay nagdudulot na lamang ng takot. Ngunit ang pagkilos sa bahay ni Mang Kiko ay hindi tumigil. Hindi ipinakalat ni Lyra ang kanyang mga hakbang sa publiko, ngunit ang balita ay mas mabilis kumalat kaysa sa tunog. Ang mga lokal na aktivista ay nagsimulang dumating. Ang mga komunidad ng mag-aaral ay nag-organisa ng mga online discussion. Ang mga dingi mula sa ibang lungsod ay nagpahayag ng kanilang suporta. Sa mga pader ng palengke, nagsimulang lumitaw ang maliliit na papel na may nakasulat na, nagtinda, hindi ng gulo. Dangal, hindi pwedeng sipain. Ang maliit na tao, hindi hadlang. Si Mang Kiko ay nanatiling tahimik. Hindi siya sanay sa atensyon. Ngunit si Lyra ay nakatayo sa likod niya, pinupunan ang katahimikan ng isang katatagan na hindi naninigaw. At dumating ang araw na hinihintay.
Isinumite ni Lira at Clara ang ulat sa V. Sa administration desk, inilagay ni Lira ang mga dokumento ng walang takot. Hindi siya nagbanta, hindi sumigaw. Nagsalita lamang siya ng may malinaw na boses. Kung hahayaan ninyo ito, hindi lang ang ama ko ang hiilahin bukas. Baka ama ninyo o kapatid ninyo. Ang ulat ay tinanggap, ang proseso ay sinimulan. Sinundan ito ng media. Ngunit si Lira ay hindi pa rin nagpakita. Alam niyang ang laban na ito ay hindi tungkol sa kamera, kundi tungkol sa pagtiyak na ang tama ay hindi na muling matatalo dahil lamang sa pananahimik. Sa hapon, sa terasa ng kanilang maliit na bahay, naupo si Lira na may hawak na isang tasa ng tsaa. Sa tabi niya, isang folder na naglalaman ng mga analisis ng mga karagdagang saksi. Dumating si Mang Kiko at tahimik na umupo sa tabi niya. Ngunit alam nilang ang tunay na laban ay hindi laging maingay, ngunit laging nananatili. 3 araw na ang lumipas mula nang isumite ang formal na reklamo sa VIC. Ang maliit na lungsod kung saan naroroon ang palengke ng Muñoz ay abala pa rin gaya ng dati, ngunit ang hangin ay tila mas mabigat, parang mga ulap na hindi mailuha ang ulan. Patuloy ang ingay sa social media. Ang suporta para kay Lira at Mang Kiko ay hindi humupa, bagkus ay lalo pang lumakas. Ang video ng komprontasyon ay naging higit pa sa viral content. Ito ay naging simbolo ng isang pulis na nang-aapi sa maliit na tao, ng isang anak na hindi pumayag na hiyain ang kanyang ama. Nang dangal na matagal ang tinapakan ngunit ngayon ay muling tumatayo. Hindi kailanman nagpakita si Lira sa kamera, hindi naghanap ng entablado, hindi naghangad ng kasikatan. Kahit na naguunahan ang mga national media na interviewin siya, nanatili siyang tahimik. Ang tanging post mula sa kanyang personal na account ay, "Hindi kami sinuman, ngunit hindi kami mananahimik." 10 salita, walang hashtag, walang parinig, ngunit yumanig sa libu-libong puso. Ang pagbabago ay dumating hindi sa ingay, kundi sa tahimik na katotohanan. Ang mga maliliit na tindero ay nagsimulang magdikit ng mga sulat sa kanilang mga kariton. "Huwag tapakan ang aming kabuhayan. Kami ay mamamayan, hindi sagabal." Ang dangal ay hindi mabibili. Isang lokal na pintor ang gumuhit ng mural ng mukha ni Mang Kiko na nakatayo sa tabi ng kanyang sirang kariton. Sa ilalim nito, nakasulat, "Dati sinipa, ngayon nakatayo." Dumarating ang mga tao, tahimik na kumukuha ng litrato, tumatango. Walang sigawan, walang rally. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, mayroong isang boses na nagsisimulang umalingaw-ngaw. Samantala, ang sitwasyon sa police outpost ay bumaliktad. Si Marco Vargas, ang batang pulis na dating pakiramdam ay hindi matitinag, ngayon ay nakaupo na lamang sa katahimikan. Ang kanyang mga hakbang na dati puno ng kumpiyansa ay ngayon ay nag-aalinlangan. Ang mga kasamahan niya ay nagsimulang lumayo. Ipinatawag siya ng kanilang hepe sa isang saradong pulong. Nagsimulang lumabas ang mga boses mula sa loob ng institusyon. Hindi ito ang unang paglabag niya. Kung hahayaan, isang tao lang ang sisira sa imahe ng buong kapulisan. Sa kanyang bahay, iniwasan ni Vargas ang mundo. Isinara niya ang lahat ng social media, hindi nangahas tumingin sa balita. Ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa pressure. Ang kanyang ama ay hindi na nagsasalita tulad ng dati, nakaupo lamang sa silyang kahoy, tinititigan ang litrato ni Vargas na nakauniporme noong bagong graduate sa akademya. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagsalita ang kanyang ama, ang pagkakamali ay napapatawad, pero ang tiwala, iyon ang mahirap ibalik. Napayuko na lamang si Vargas. Hindi lamang dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na harapin ang sarili niyang anino. Samantala, sa maliit na bahay ni Mang Kiko, si Lira at ang abogadong si Clara Sandoval ay patuloy na nagtatrabaho sa katahimikan. Naghahanda sila ng mga karagdagang dokumento, bumubuo ng timeline, nangangalap ng mga saksi, sinasara ang bawat butas sa kanilang reklamo. Dahil alam ni Lira na ang kanilang laban ay hindi tungkol sa pagpapabagsak ng isang tao, kundi sa pagbubukas ng pinto ng hustisya na matagal nang sarado para sa mga ordinaryong tao. Isang gabi, isang opisyal na sulat ang dumating mula sa headquarters ng D. Ang laman nito ay isang pangungusap lamang, "Nais naming marinig mismo mula sa inyo." Walang takot, isinuot ni Lira ang kanyang kumpletong uniforme. Pumunta siya sa isang saradong pagpupulong. Isang mataas na opisyal ang sumalubong sa kanya. Malalim ang tingin nito.
Alam namin ang iyong ipinaglalaban, sabi nito. Pero dapat mo ring malaman ang iyong limitasyon. Kalmado ang sagot ni Lyra. Hindi ko po ginagamit ang unipormeng ito para manakot. Ayoko lang pong makitang humihingi ng tawad ang tatay ko dahil lang mahirap siya. Hindi na gaanong nagsalita ang opisyal. Inabot na lamang niya ang isang sulat ng limited leave at isang garantiya ng internal protection. Tahimik, ngunit isang anyo ng suporta para kay Lyra upang ipagpatuloy ang kanyang mga hakbang. Hindi kailangan ni Lyra ng entablado. Ang kailangan niya ay isang bagay lamang, ang katiyakan na ang kanyang laban ay hindi sa pilitang ititigil. Sa palengke ng Muñoz, ang police outpost ay tila mas tahimik. Hindi na nagpapakita si Vargas. Ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang maging mas makatao sa mga tindero. Isang maliit na karatula ang nakasabit sa harap ng istasyon, naglilingkod, hindi naninindak. Hindi alam kung sino ang naglagay nito, ngunit alam ng lahat na ang mga salitang iyon ay isinilang mula sa tapang ng isang tao. Si Mang Kiko ay muling nagtutulak ng kanyang kariton tuwing umaga. Mabagal pa rin ang kanyang mga hakbang, ngunit ngayon ay mas matatag. At tuwing siya ay dumadaan, binabati siya ng mga tao, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa respeto. Hindi na lamang siya isang tindero ng gulay. Siya ay naging simbolo ng isang tahimik na tapang na hindi maaaring patayin. Nang gabing iyon, naupo si Lyra sa terasa ng bahay, katabi ang kanyang ama. Isang banayad na hangin ang umihip. Hindi masyadong maliwanag ang langit, ngunit sapat na para makita ang mga bituin. Hindi po kayo galit, tay, dahil naging magulo ang lahat, mahinang tanong ni Lyra. Umiti si Mang Kiko. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit payapa. Kung hindi dahil sa iyo, anak, siguro na nahimik na lang ako. At siguro, maraming tao rin ang mananahimik. Tumango si Lyra. Hindi sila naghahangad ng tagumpay kundi ng dangal. At mula sa katahimikan na iyon, ang kanilang boses ay naging pinakamalakas. 2 linggo ang lumipas mula nang yumanig sa social media ang video ng paninipa sa kariton, ngunit hindi tulad ng karamihang viral issue na dumarating at lumilipas, ang kwentong ito ay lumago na parang baga na hinihipan ng hangin. Tahimik na nag-aalab sa bawat usapan. Mula sa mga kapihan hanggang sa mga newsroom, mula sa mga pader ng palengke hanggang sa mga tanggapan ng mga mamamahayag. Lahat ay nagsimulang magtanong, sino ang dapat managot? Hanggang kailan mananahimik ang maliliit na tao sa ngalan ng hipatakaran? Ang mainstream media ay nagsimulang kumilos. Mga senior journalist ang pumunta sa palengke ng Muñoz, kinapanayam ang mga tindero, hinanap ang mga lumang reklamo na nakabaon, at natuklasan nila ang isang bagay, ang kaso ni Marco Vargas ay hindi isang isolated incident. Mayroong isang pattern. May mga boses na dating sumigaw ngunit hindi kailanman narinig. Mga reklamo ng pagkawala, verbal abuse at pangingikil. Lahat ay nabigyan na ngayon ng entablado. Ang pangalan ni Vargas, na dati kilala lamang bilang pulis sa palengke, ngayon ay nasa mga headline. Hindi tungkol sa pagiging strikto, kundi tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa TV, ang kanyang mukha ay nakablur, ngunit ang kwento tungkol sa kanya ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa karitong sinipa, sabi ng isang legal expert. Ito ay tungkol sa isang sistema na matagal nang hinayaan ang sapatos na tapakan ang ulo. Sa headquarters ng V, ang pressure mula sa publiko ay nagtulak sa sistema na kumilos. Pinabilis ang internal evaluation, binuksan muli ang mga lumang reklamo tungkol kay Vargas, at mula doon, nakita ang isang pattern ng karahasan na nakatago. Ang mga ebidensyang nakalap ni Lyra at ng kanyang legal team ay naging sentro ng atensyon. Ilang mga saksi na dati takot ay naglakas loob ng magsalita dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Samantala, si Vargas ay hindi na makapagpanggap na matatag. Nagkulong siya sa bahay, isinara ang lahat ng social media, tumangging makipag-usap kahit sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa pressure. Ang kanyang ama ay nakatulala na lamang sa terasa, tinititigan ang anak na dati niyang ipinagmamalaki, ngayon ay lunod sa takot. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay ngayon ay tanging tunog na lamang ng telebisyon at mabagal na pagtibok ng orasan sa dingding. Sa gabi, sa kanyang silid, binabangungot si Vargas. Sa kanyang panaginip, hinahabol siya ng mga bumabagsak na kariton, nagkalat na gulay at bulong ng libu-libong tao sa kanyang tainga,
ganito ka ba magpatupad ng kaayusan? Nagigising siyang humihingal, basa ng malamig na pawis. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa publiko, ito ay tungkol sa sarili niyang nawalan ng kontrol. Sa kabilang banda, si Lyra ay patuloy na kumikilos ng mahinahon, walang sigawan, walang bandila ng tagumpay. Dahil para sa kanya, hindi ito paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbibigay boses sa mga matagal ng pinatahimik. Kasama si Clara Sandoval at mga lokal na human rights activist, bumuo si Lyra ng isang collective report. Sinimulan nilang tipunin ang mga testimonya mula sa ibang palengke at lumabas na maraming imangkikod sa labas. Maraming matatandang boses na matagal nang pinatahimik ng arogansya ng uniforme. Tinawag ng media si Lyra bilang simbolo ng bagong pag-asa, ngunit tinanggihan niya ang titulong iyon. Sa isang saradong panayam, sinabi niya lamang, hindi ako simbolo. Anak lang ako na ayaw makitang hinahamak ang kanyang ama. Nagsimulang magpahayag ng suporta ang mga akademiko. Nagkaroon ng mga open discussion sa iba't ibang unibersidad. Nag-viral ang isang digital comic tungkol sa anak ng tindero ng gulay. Maging isang dula sa teatro ay binubuo mula sa kwentong ito. Ang kwento ay lumagpas na sa personal na espasyo. Ito ay naging pag-aari na ng lahat. Ngunit syempre, hindi lahat ay masaya. May mga bulong mula sa loob ng institusyon, masyadong maingay si Lyra. Ilang anonymous accounts ang nagpakalat ng mga maling impormasyon, inaakusahan siyang naghahanap ng sensasyon. Ngunit nanatiling kalmado si Lyra. Alam niyang ang paggising sa isang maling sistema ay tiyak na mag-aanyaya ng pagpapatahimik. Isang gabi, mahinang nagsalita si Mang Kiko, anak, kung mapapahamak ka dahil dito, mas mabuti pang kalimutan na lang. Ngunit tinitigan lamang siya ni Lyra ng may malinaw na mga mata, ang mapanganib tay ay hindi dahil nagsasalita tayo, kundi dahil napakaraming pinipiling manahimik. Hindi nagtagal, isang opisyal na sulat ang dumating sa kanilang maliit na bahay mula sa headquarters ng kapulisan. Ang laman, si Teniente Marco Vargas ay pansamantalang sinuspindi mula sa field duty at ang proseso ng internal disciplinary action ay sinimulan na. Kung mapatunayan, siya ay tatanggalin sa serbisyo ng walang karangalan. Sumabog ang balita sa national media. Ngunit sa bahay ni Mang Kiko, walang selebrasyon, tanging isang tasang mainit na tsaa at isang gabing mas magaan kaysa dati. Naupo sila sa terasa, nakatingin sa walang laman na kalangitan, hindi gaanong nagsasalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, alam nilang hindi pa tapos ang laban, ngunit nagbago na ang ihip ng hangin. Sa isang sulok ng palengke, ang mural ng mukha ni Mang Kiko ay nagbago. Mayroon na ngayong karagdagang spray paint, ang tapang, minsan walang boses, pero binabago nito ang lahat. Ang langit sa dapit hapon ay kulay abo. Ang mabibigat na ulap ay nagpipigil ng ulan na hindi matuloy. Sa mga poste ng kahoy at pader ng palengke, nagsimulang magdikit ang mga lumang papel. Isang pangungusap ang nakasulat ng malinaw, pumunta ng tahimik. Magdala ng walang lamang kariton. Pero huwag hayaang walang laman ang puso. Ang hashtag na boses maliit ay kumalat na parang apoy. Ang dumating ay ang mga taong hindi kailanman lumabas sa balita. Mga ina, mga ama, mga kabataan, mga batang tumutulong sa kanilang mga magulang na magtulak ng kariton. Eksaktong 10:00 ng umaga, isa-isang nagsidatingan sa harap ng police station ng palengke ng Muñoz. Walang mga placard. Walang sigawan. Ang dala lamang nila ay ang kanilang mga walang lamang kariton, luma, kinakalawang, puno ng bakas ng gulay at mga kwento. At sa gitna ng hanay na iyon ay nakatayo si Lyra. Walang uniforme, walang ranggo. Isang anak lamang na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Tinulak ni Mang Kiko ang kanyang kariton gaya ng dati. Ngunit sa araw na iyon, walang kangkong, walang kamatis, walang sibuyas. Tanging isang pirasong papel na may nakasulat, hindi kami lumalabag. Gusto lang naming mabuhay. Nagsimulang dumating ang media. Ang mga kamera at mikropono ay itinutok, ngunit walang boses. Hindi nagsalita si Lyra. Hindi rin si Mang Kiko. Ang mga walang lamang kariton ang nagsalita, at ang boses nila ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa kabilang kalsada, mula sa likod ng bintana ng istasyon ng pulis, pinanood ni Vargas ang lahat. Maputla ang kanyang mukha. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang sulat ng suspensyon mula sa institusyon.
Ang mga ebidensya mula kay Lira, video, testimonya, video footage, ay nakarating na sa VIT. Hindi na mabubura, hindi na maitatanggi. Tumingin si Vargas sa isang maliit na salamin sa sulok. Dati, nakikita niya ang isang matikas na opisyal. Ngayon, ang nakikita niya ay isang lalaking may namamagang mata at pagod na mukha. Ang arogansya ay nawala, napalitan ng mga guhit ng pagsisisi. Nang umagang iyon, opisyal na inihayag ang desisyon sa publiko. Sa isang maikling press conference, sinabi ng hepe ng VIS na matapos ang internal investigation, si Teniente Marco Vargas ay opisyal na sinuspindi mula sa tungkulin at ang proseso ng pagpapatalsik ng walang karangalan ay isinampa na. Nagkislapan ang mga kamera. Ngunit sa harap ng istasyon ng pulis, walang palakpakan. Ang mga tindero ay tahimik lamang na nakatayo. Pagkatapos, isa-isa nilang itinulak pabalik ang kanilang mga walang lamang kariton, umuwi ng walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Nang gabing iyon, sa simpleng bahay ni Mang Kiko, naupo si Lira kasama ang kanyang ama. Sa pagitan nila, isang tasa ng salabat ang umuusok. Tinitigan ni Mang Kiko ang kanyang anak, may namumuong luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Ngayong araw, wala kang sinabing kahit isang salita, na. Pero narinig ka ng lahat. Tumango lamang si Lira. Alam niyang hindi ito tungkol kay Vargas, hindi tungkol sa kariton, kundi tungkol sa mga boses na matagal nang pinatahimik. Tungkol sa tapang na tumayo nang hindi kailangang sumigaw. Sa pader ng palengke, ang mural ng mukha ni Mang Kiko ay dinagdagan ng isang bagong pangungusap, walang laman ang kariton. Pero kami, hindi. Ang umaga sa Maynila ay binalot ng kulimlim na ulap. Marahang iwinawagayway ng hangin ang bandila sa harap ng headquarters ng kapulisan. Sa loob, ang tunog ng mga sapatos ay umalingaw-ngao sa mahabang pasilyo. Hindi ito isang ordinaryong araw. Mula nang mag-viral ang video ng paninipa sa kariton, mula nang tumayo si Lira sa gitna ng hanay ng mga walang lamang kariton, ang alon ng katotohanan ay nagsimulang yumanig sa mga pader ng sistema. Wala nang lugar para itago ang arogansya sa likod ng uniporme. Isang opisyal na sulat ang dumating. Nakasulat ito ng may matatag na tinta. Si Teniente Lira Reyes ay hiniling na dumalo bilang saksi sa isang cross-institutional ethics hearing. Binasa ito ni Lira habang nakaupo sa hagdanan ng bahay. Si Mang Kiko ay nagwawalis ng bakuran gaya ng dati. Walang salita, ngunit alam nilang ang tawag na ito ay hindi lamang isang procedure, kundi isang sangandaan sa pagitan ng katapatan at katotohanan. Sa saradong silid-pulungan, nag-iisang naupo si Lira sa kaliwang bahagi ng mahabang mesa. Sa tapat niya, isang panel na binubuo ng mga kinatawan mula sa National Police Commission at militar ang nakaupo ng tuwid, mga mukhang walang ekspresyon. Nire-record ng internal camera ang bawat galaw. Nang may katahimikan, binuksan ni Lira ang kanyang folder. Ibinigay niya ang video, mga audio recording, mga sinumpaang salaysay, at ang mga lumang reklamo na nawala sa mesa ng mga reklamo. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, mahina niyang sinabi. Dumating ako bilang anak ng isang ordinaryong mamamayan at bilang isang sundalo na nais na ang unipormeng ito ay manatiling iginagalang, hindi kinatatakutan. Tahimik ang silid. Isa sa mga miyembro ng panel ang tumitig ng matalim. Teniente, alam mo bang ang hakbang na ito ay maaaring makaapekto sa iyong karera at posisyon? Tumango si Lira. Alam ko po ang aking limitasyon, sir. Pero alam ko rin po kung ano ang dapat kong protektahan, ang aking uniforme o ang aking konsensya. Samantala, sa isang inuupahang bahay sa gilid ng lungsod, si Marco Vargas ay nakaupo at nakatingin sa kisam. Ang sulat ng suspensyon ay nakalatag pa rin sa mesa, hindi pa nabubuksan. Nakikita niya ang sarili niyang mukha, mga matang walang buhay, hindi ahit na baba at mga boses sa kanyang ulo na hindi tumitigil. Binuksan niya ang isang lumang folder na naglalaman ng mga sertipiko at litrato noong siya ay isang batang opisyal pa, puno ng sigasig at pag-asa. Ngayon, lahat ng iyon ay parang pag-aari na ng ibang tao. Isang sipa, bulong niya, isang sipa ang sumira sa lahat. Pagkatapos ng pagdinig, inalok si Lira ng karagdagang leave. Ngumiti lamang siya. Paumanhin po, hindi ko kailangan ng pahinga. May tungkulin pa po ako. Nais kong manatili kung saan ako nararapat.
Tinitigan lamang siya ng pinuno ng pagdinig. Ngunit may isang tahimik na respeto na nabuo. Nang gabi, naupo si Lira sa beranda. Sa kanyang kamay, isang bagong folder mula sa abogado ng human rights na ngayon ay nakikipagtulungan sa mga komunidad. Naghahanda sila ng ulat sa ombudsman. Ang layunin ay hindi para palakihin ang gulo, kundi para ang mga kasong tulad nito ay hindi na muling matulog sa mga mesa. Naupo si Mang Kiko sa tabi niya, nagsindi ng isang sigarilyo. Kung pagod ka na, huminto ka, nak. Pero kung malakas ka pa, ituloy mo. Hindi lahat ng laban ay kailangang isigaw. Minsan, ang tahimik na paninindigan ang mas malakas kaysa sa megaphone. Kinabukasan, isang bagong mural ang lumitaw sa pader malapit sa palengke. Hindi na lamang mukha ni Mang Kiko, ngayon ay may isang imahe ni Lira na matatag na nakatayo sa likod ng lumang kariton. Sa ilalim nito, nakasulat, hindi siya sundalo dahil may baril siya, kundi dahil naglakas loob siyang tumayo habang ang iba ay piniling manahimik. Ang langit sa Maynila ay nanatiling kulimlim. Tinatakpan ng mga ulap ang araw. Ngunit sa likod ng mga digital screen, ang pangalan ni Lira Reyes ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Mula sa mga kapihan hanggang sa mga newsroom, mula sa social media hanggang sa mga bulwagan ng Kongreso. Gayunpaman, ang dating buong-buong suporta ay nagsimulang magkabitak-bitak. Dati, siya ay kilala bilang matapang na anak ng tindero. Ngayon, lumitaw ang mga tanong, masyadong maingay. Sundalo pa ba siya o aktibista na? Sino ba talaga ang nasa likod niya? Sa maliit na kampo kung saan naglilingkod si Lira, nagbago ang kapaligiran. Ang mga kasamahan ay hindi na bumabati ng may ngiti. Ang dating puno ng kwentuhang ay ngayon ay tahimik. Walang masasakit na salita, ngunit ang katahimikan ay mas matalas kaysa sa anumang akusasyon. Si Lira ay patuloy na nagtatrabaho gaya ng dati. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pagiging simbolo ay nangangahulugang handa kang masilayan at handa kang atakihin. Samantala, sa palengke, nagsimulang maramdaman ni Mang Kiko ang epekto. Ilang mamimili ay hindi lamang bumibili ng gulay, kundi nagtatanong. Tatay, tatakbo po ba kayo sa eleksyon? Sinuportahan po ba ng partido ang anak niyo? Umiti lamang si Mang Kiko habang inaayos ang kanyang kangkong. Nagtitinda lang po ako ng gulay. Ayaw lang po ng anak ko na tapakan ako. Sa online world, lalong uminit ang sitwasyon. Ang mga larawan ni Lira sa komprontasyon ay in-edit, ginawang katatawanan. Lumabas ang mga mapait na komento. Kung hindi anak ng sundalo, hindi iyan maglalakas loob. Naghahanap lang ng atensyon. Binasa ni Lira ang lahat sa katahimikan. Alam niyang kahit ang pananahimik ay hindi makapagliligtas. Kaya mas mabuting magsalita kahit na ang kanyang mga salita ay ilabas sa konteksto. Isang gabi, dumating ang isang imbitasyon, hindi mula sa media, hindi mula sa abogado, kundi mula sa isang opisyal na walang pangalan, walang opisyal na posisyon. Ang pagkikita ay sa isang maliit na silid ng hotel, walang kamera, walang tagatala. Nagsalita ang lalaki, "Tinyente, masyado kang maliwanag, masyadong maingay. Naiintindihan namin ang iyong punto. Ngunit kung magpapatuloy ka, hindi lamang ikaw ang maaaring masunog, pati ang iyong pamilya ay maaaring madamay." Tinitigan ni Lira ang lalaki. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang boses ay matatag. "Wala po akong dalang agenda ng sinuman. Dala ko lang po ang boses ng aking ama. At ang boses ng aking ama ay boses ng maraming taong matagal nang nanahimik." Nang gabing iyon, sa maliit na bahay, nagtimpla si Mang Kiko ng tsaa gaya ng dati. Naupo si Lira sa silyang yantok. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na ilaw sa kalsada. "Pagod na ko, tay. Hindi ko akalain na magiging ganito." Tinitigan siya ng kanyang ama bago nagsalita, "Mabigat ang pagiging simbolo, nak. Pero hindi ka lang simbolo, tao ka. Kung pagod ka, magpahinga. Pero huwag kang urong dahil lang sa takot." Kinabukasan, inihayag ng Commission on Human Rights na inimbitahan si Lira bilang tagapagsalita sa isang pambansang forum na may temang, kapangyarihan at ang maliit na mamamayan na saan ang hangganan. Ang imbitasyon ay hindi isang parangal, ito ay isang pagsubok. Makakapagsalita pa ba siya ng malinaw sa gitna ng ingay? Makakatayo pa ba siya ng tuwid habang marami ang gustong magpabagsak sa kanya?
Samantala, sa kanyang bahay na lalong tumahimik, si Marco Vargas ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na ngayon ay tahimik na. Walang mensahe. Maging ang pamilya ay nagsimulang dumistansya. Nagsisisi siya, ngunit ang pagsisisi ay dumating ng walang boses. Tulad noong una niyang sinipa ang kariton, ngayon niya napagtanto na ang sinipa niya ay hindi lamang mga gulay, kundi pati na rin ang dangal ng isang anak. Madilim pa ng isang lumang motorsiklo ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Kiko. Walang bati, walang ingay. Isang lalaki ang naghagis ng isang brown na sobre at nawala sa hamog. Pinulot ito ni Mang Kiko na nagdidilig ng halaman. Sa loob, isang pangungusap ang yumanig sa kanyang dibdib. Kung patuloy magsalita ang anak mo, huwag mo kaming sisisihin kung isang araw hindi mo na maitulak ang kariton mo. Kasama nito ang isang litrato ni Mang Kiko sa palengke, kuha mula sa malayo. Isang pulang bilog ang nakapalibot sa kanyang ulo, parang isang target. Nang matanggap ni Lira ang text mula sa kanyang ama, "Anak, may kailangan kang makita." Umuwi ka, agad siyang umuwi. Sa sala, tahimik ang kapaligiran. Ang bukas na sobre ay nasa kamay ng kanyang ama. Nagkatinginan sila. Walang salita, ngunit ramdam ang pait. Huminga ng malalim si Lira at sinabi, "Hindi na ito tungkol sa dangal, tay. Banta na ito." Tinitigan ni Mang Kiko ang kanyang anak. "Maliit lang tayong tao, anak. Sigurado ka bang kaya mong harapin ito?" Tumango si Lira. "Dahil hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa maraming taong matagal nang hindi naririnig." Mahaba ang araw na iyon. Nang gabi, hindi makatulog si Lira. Sa tahimik na silid, inisip niya ang bawat hakbang na kanyang ginawa. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng kariton ng magtataho. Patuloy ang buhay. Ngunit ang kanyang kalooban ay tensyonado. Kinabukasan, isinumite niya ang ebidensya ng banta sa CIS. Seryoso itong tinanggap ng isang opisyal. "Ipoproseso namin ito." Alam ni Lira na ang proseso ay maaaring maging kaalyado o kaaway. Ilang araw ang lumipas, isang tawag mula sa isang matagal ng kaibigan ang dumating. Mahina at maingat ang boses nito. "Lira, marami ang hindi natutuwa sa mga hakbang mo. May plano na ilipat ka sa isang malayong lugar. Hindi parusa, pero sapat na para ilayo ka sa lahat ng ito." Tumahimik si Lira, ngunit lumamlam ang kanyang mga mata. "Kung ililipat ako, sino ang magbabantay sa tatay ko?" Sa bahay, tinitigan ni Mang Kiko ang kanyang walang lamang kariton. Hindi dahil ubos na ang gulay, kundi dahil may mas malaking kwento na pumupuno dito. Binasag niya ang katahimikan. "Natatakot ako para sa iyo, nak." Hinawakan ni Lira ang kamay ng kanyang ama at mahinang sumagot, "Natatakot din po ako, tay. Pero mas nakakatakot kung hihinto ako ngayon. At maraming iba pa ang patuloy na papatahimikin." Nang gabing iyon, sa terasa, binuksan ni Lira ang kanyang laptop. Sumulat siya ng isang open letter, hindi lamang para sa mga nasa kapangyarihan, kundi para sa mga mamamayan. Para sa mga tahimik na boses na matagal nang natakot magsalita. "Alam kong mapanganib ang tumayo, ngunit mapanganib din ang manahimik. Ang pananahimik ay nagbibigay daan sa kawalang katarungan na lumago at mabulok." Kinabukasan, ang sulat ay nasa front page ng isang pambansang pahayagan. Ang pamagat ay simple, "Huwag matakot tumayo." Muling bumuhos ang suporta. Ngunit tulad ng liwanag na lalong nagiging maliwanag at nagpapakita ng mga anino, bumalik din ang mga banta. Isang sibilyang opisyal ang nag-imbita sa kanya sa isang pribadong silid. "Tinyente, ang atensyon ay maaaring makasunog. Ang sobrang liwanag ay maaaring maging panganib. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo." Tinitigan lamang siya ni Lira. Kung mamamatay ang liwanag, ang matitira ay hindi dilim, kundi isang katahimikan na mas tumutusok. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Marco Vargas, ang dating pulis na sumipa sa kariton, ay lugmok sa katahimikan. Hindi siya lumalabas ng bahay, hindi binubuksan ang cellphone, nakaupo lamang sa sulok ng silid. Nanginginig ang mga kamay, sumulat siya ng isang maikling liham kay Lira. "Hindi ako humihingi ng tawad, pero marahil ang takot na nararamdaman mo ngayon ay ang naramdaman ng ama mo noong sinipa ko ang kariton niya." Natigilan si Lira sa pagbabasa ng sulat.
Sa kanyang uniforme, tumayo siya sa harap ng pinto ng bahay. Nakasabit ang isang lumang litrato nila ni Mang Kiko, dalawang ordinaryong tao sa gitna ng magulong lungsod. Ngunit ngayon, siya ay naging isang simbolo. Tulad ng isang maliit na kandila sa gitna ng dilim na hindi maaaring patayin. Bumuhos ang malakas na ulan sa pagbaba ng gabi. Sa bahay ni Mang Kiko, lalong tumindi ang katahimikan. Sa mesa ng sala, isang makapal na folder na puno ng mga dokumento ang nakalatag, parang isang di nakikitang pabigat. Nakaupo si Lyra, tinititigan ang bawat papel na kanyang tinipon sa loob ng maraming buwan, mga video ng karahasan, mga ulat ng mga mamamayan na binaliwala, mga testimonya ng mga maliliit na tindero na matagal nang pinatahimik. Bawat ebidensya ay katotohanan at kasabay nito, isang banta. Alam niyang kung ilalabas niya ang lahat sa publiko, hindi lamang isang paglabag ang kanyang ibubunyag, kundi susugatan niya ang isang sistemang matagal nang pinagtatakpan. Lumabas si Mang Kiko na may dalang-dalawang tasa ng mainit na tsaa. Umupo siya sa harap ng kanyang anak, tinititigan ang mukha na matagal na niyang pinoprotektahan, ngayon ay may pasa na mas malaki pa sa kanyang sarili. Hindi ka pa natutulog, nak? Hindi pa po, tay. Bukas, kailangan kong magpasya kung ipapadala ko ang lahat ng ito sa media o hindi. Tumango si Mang Kiko. Ano ang kinatatakutan mo? Tumahimik si Lyra. Pagkatapos ay sumagot, natatakot ako, hindi para sa akin, kundi para kay Itay. Para sa mga taong maaaring madamay kung ilalabas ko ang lahat. Hinawakan ni Mang Kiko ang kamay ni Lyra, mahigpit ngunit malambot. Nak, kung hihinto ka ngayon, ang mga tulad ni Vargas ay patuloy na mararamdaman na sila ang may kapangyarihan. Minsan, ang kalaban natin ay hindi tao, kundi ang sistema. Kinabukasan ng umaga, dalawang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Lyra. Isa mula sa isang senior journalist, handa kaming ilabas ang lahat. Pero nasa iyo ang desisyon. Ang isa naman ay mula sa isang internal oversight agency, hinihiling namin ang iyong kooperasyon ng tahimik. Hindi kailangan ng media. Maraming pangalan ang maaaring madungisan. Dalawang pagpipilian, 200. Parehong matinik. Hindi sinagot ni Lyra ang alinman. Pumunta siya sa palengke. Hindi siya nakauniporme sa araw na iyon, gusto lamang niyang muling maramdaman ang tibok ng lugar kung saan naghahanap buhay ang kanyang ama. Ilang tindero ang bumati, ilang piniling umiwas. Ngunit isang ina na dating nagvideo sa insidente ni Vargas ay dahan-dahang lumapit. Miss Lyra, kung maglalakas loob po kayong ilabas ang lahat, kasama niyo po kami. Masyado na po kaming matagal na natakot. Tumago sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Hindi na ito tungkol sa kanyang ama, ito ay tungkol sa lahat ng boses na matagal nang nakabaon sa katahimikan. Nang gabi, muling naupo si Lyra sa harap ng laptop. Sumulat siya, hindi isang opisyal na ulat, hindi isang legal na demanda, kundi ang boses ng isang anak ng ordinaryong mamamayan. Nakatayo ako rito hindi bilang isang opisyal, kundi bilang anak ng isang tindero ng gulay. Hindi ako humihingi ng ganti. Nais ko lamang na ang katarungan ay maging isang bagay na totoo, hindi lamang isang salitang nakasabit sa mga dingding ng opisina. Ipinadala niya ang sulat sa isang news agency kasama ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan ng umaga, sumabog ang balita. Ang pamagat, katarungan mula sa kariton, ebidensya ng arogansya, inilabas ng anak ng tindero. Mga video ng testimonya, mga lumang ulat na binaliwala, lahat ay nakalantad sa national media. Sa isang panayam, si Lyra ay hindi nagalit, hindi nanisi. Nagsalita lamang siya ng may kalmadong boses at titig na hindi natitinag. Pinanood ito ni Vargas mula sa kanyang bahay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang ama ay nagsabi lamang ng mahina, ang anak ng tindero ng gulay ay nakapagsalita ng ganyan. Ikaw na may ranggo ng api pa. Sa headquarters ng VE, ipinatawag si Lyra. Ang kanyang commander ay nakatayo sa likod ng malaking mesa, matalim na nakatingin sa kanya, ngunit hindi para mag-imbestiga. Alam namin ang iyong ginawa. Mayroon kang tapang. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang ang malakas na boses ay makalimot sa iyong layunin. Matatag na sumagot si Lyra. Hindi po ako nagsalita dahil gusto kong gumawa ng ingay.
Nagsalita po ako dahil masyado na tayong matagal na nanahimik. Sa palengke, nagbago ang kapaligiran. Ang mga tindero ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang paninda ng maihigit na kumpiyansa. Ilang naglagay ng maliit na karatula sa kanilang pwesto, nagnenegosyo, hindi nanggugulo. At sa karito ni Mang Kiko, isang bagong sulat ang lumitaw, dati sinipa. Ngayon nakatayo dahil hindi na nahimik ang anak ko. Nang hapong iyon, naupo si Lira at Mang Kiko sa terasa ng bahay. Isang banayad na hangin ang umihip. Tumila na ang ulan. Tama na ba, nak? Tanong ni Mang Kiko. Hindi pa po, tay, mahinang sagot ni Lira. Pero sa ngayon, nakatayo na tayo. Ang Maynila ay nababalot pa rin ng kulimlim na ulap ng umalinggaw ang tunog ng mabibigat na yabag sa marmol na pasilyo ng lumang gusali ng VIF. Ang hangin sa loob ay mas malamig kaysa karaniwan. Sa dulo ng silid, nakaupo si Teniente Marco Vargas. Ang kanyang likod ay hindi natuwid, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, at ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang uniforme ay kumpleto pa, ngunit hindi na ito simbolo ng kapangyarihan, kundi isang pabigat na mas mabigat pa kaysa sa anumang paglilitis. Sa labas, isang maliit na grupo ng tao ang nagtipon. Walang mga placard, walang sigawan, tanging katahimikan. Hawak nila ang mga larawan ni Mang Kiko at mga sipi mula sa open letter ni Lira. Sa gitna nila, nakatayo si Lira ng tuwid, walang uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita. Sa kanyang kaliwa, si Mang Kiko ay nakayuko ng bahagya, tila tahimik na nagdarasal. Sa loob ng silid pulungan, binasa ang mga akusasyon. Ang nasasakdal ay malakas na pinaghihinalaang lumabag sa Code of Ethics, nag-abuso sa kapangyarihan, gumawa ng karahasan, at sumira sa imahe ng institusyon. Bawat salita ay parang martilyong tumatama sa isang basag na pader. Hindi umimik si Vargas. Alam niyang nararapat ang lahat. Ipinakita ang video, ang sigawan sa palengke, ang takot sa mukha ng mga tao, ang nagkalat na gulay. Pagkatapos, binasa ng isang opisyal ang sulat ni Lira. Nakatayo ako hindi bilang isang miyembro ng militar. Nakatayo ako bilang anak ng isang tindero ng gulay na sinipa ang danga sa harap ng publiko. Binalot ng katahimikan ang silid. Nang turn na ni Vargas magsalita, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagkamali po ako. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Alam kong hindi pagpapatupad ng batas ang ginawa ko. Nagsisisi ako, pero alam ko rin na marahil wala ng halaga ang aking pagsisisi. Sa labas ng gusali, isang mamamahayag ang nag-abot ng mikropono kay Lira. Masaya po ba kayo kung siya ay matatanggal sa serbisyo? Tumingin si Lira ng diretsyo. Hindi ako naghahanap ng kasiyahan. Katarungan lang po ang gusto ko. Hindi para sa akin, kundi para sa mga walang anak na nakauniporme. 2:00 ng hapon. Binasa ang desisyon. Batay sa mga ebidensya at epekto sa lipunan, ang nasasakdal ay tinatanggal sa serbisyo ng walang karangalan mula sa Philippine National Police. Ang kaso ay isasalin sa Korte Sibil. Napayuko si Vargas. Hindi siya nagmura, hindi nagalit. Tumahimik lamang siya. Tumingin si Mang Kiko sa langit. Hindi pa rin umuulan, bulong niya. Baka pati ang langit, pinipigil ang luha, mahinang sagot ni Lira. Nang gabing iyon, binuksan ni Lira ang kanyang laptop. Daan-daang komento ang bumaha sa kanyang huling post. May sumusuporta, may nanunuya, ngunit hindi siya nagpaapekto. Sa gitna ng mga notifikasyon, may isang hindi kilalang mensahe, ipagpatuloy mo. Pero mag-ingat ka. Ang kalaban mo ay hindi isang tao, kundi isang sistema na komportable sa katahimikan. Tinitigan ni Lira ang mensahe, isinara ang laptop at sumulat sa kanyang journal. Hindi kailangan ng katotohanan ng entablado, pero kailangan nito ng isang taong handang tumayo, kahit mag-isa. Ang langit sa Maynila ay nanatiling madilim. Hindi lamang ang langit, pati ang puso ni Lira ay tila may kulimlim. Mula nang matanggal si Vargas, marami ang pumuri sa kanyang tapang. Ngunit ang papuri ay parang isang kutsilyong may 2 talim. Sa lugar kung saan siya naglilingkod, nagbago ang kapaligiran. Ang dating bumabati ay ngayon ay nagkukunwaring abala. Mayroong isang di nakikitang pader. Isang tanghali, ipinatawag siya ni FK. Call. Eddie.
Sa malamig na opisina, diretsyong nagsalita ang opisyal. Hindi kita pinagbawalan na ipagtanggol ang ama mo, pero dapat mong malaman na ayaw ng sistemang ito ang may maingay mula sa loob. Tinitigan siya ni Lyra. Naiintindihan ko po, sir. Pero hindi ko rin po kayang manahimik habang tinatapakan ang maliliit na tao. Mula noon, lalong tumindi ang pressure. Mga anonymous na mensahe ang lumitaw sa social media. May nanunuya, may banayad na nagbabanta. Ace ka, bakit ka nakikialam sa Hindi ka ba takot balikan? Gabi-gabi, nakaupo lamang si Lyra sa harap ng kanyang laptop. Sa labas, umuulan. Sa loob ng kanyang isipan, umuulan din. Si Mang Kiko ay hindi gaanong nagtatanong, ngunit alam niya. Isang gabi, naupo sila sa terasa. Kung hihinto ka sandali, okay lang, nak. Mahinang sumagot si Lyra, pagod na ako, tay, hindi dahil sa kalaban, kundi dahil sa mga taong dapat nakakaintindi pero nagbubulag-bulagan. Hinaplos lamang ni Mang Kiko ang balikat ng kanyang anak. Isang katahimikang mas malakas kaysa sa libu-libong salita. Kinabukasan, ipinatawag si Lyra sa Camp Aguinaldo. Sa isang saradong pulong, sinabi ng isang mataas na opisyal, binabantayan namin ang mga hakbang mo. Nasa iyo ang publiko pero huwag mong hayaang gamitin ka. Maikli ang sagot ni Lyra, gusto ko lang pong ituring na tao ang tatay ko, hindi bilang kasangkapan ng politika. Samantala, sa palengke ng Muñoz, nagbago ang kapaligiran. Ang mga tindero ay nagsimulang magsalita ng may tapang. May naglagay ng maliit na banner, nagnenegosyo, hindi nakikiawa. Mayroon ding nagpa-print ng t-shirt na may larawan ni Mang Kiko at ang salitang ki ama naming lahat. Ngunit hindi lahat ay masaya. Binaluktot ng ilang media ang kwento. Isang VC station ang nagsabing si Lyra ay gumagawa ng gulo. May iba namang nagtanong, sundalo ba siya o aktivista? Alam ni Lyra na habang tumataas ang kanyang boses, marami ang gustong magpatahimik sa kanya. Ngunit alam din niyang kung aatras siya ngayon, bukas, hindi lang ang kanyang ama ang tatapakan. Nang gabing iyon, sumulat siya sa kanyang journal, marami ang nagsasabing emosyonal ako. Pero kung mamamatay ang pusong ito, para saan pa ang unipormeng suot ko? Dahan-dahang bumaba ang gabi, binalot ang kanilang maliit na bahay. Sa terasa, dalawang anino ang tahimik na nakaupo. Anak, kung pagod ka na, magpahinga ka muna, mahinang sabi ni Mang Kiko. Tumingin si Lyra sa malayo. Hindi po ako pagod sa kalaban, tay. Pagod na akong makita ang katotohanang pinipilit patahimikin. Kinabukasan ng umaga, isang binata ang dumating sa kanilang bahay. Simple ang kanyang damit. Ako po si Aldi mula sa Legal Aid. Sinusubaybayan ko po ang kasong ito. Tinulungan ko na po dati ang isang kaso na halos kapareho nito. Mayroon po kaming mga ebidensya, pero kailangan namin ng isang malakas na boses para buksan ang lahat. Tinitigan ni Lyra si Aldi. Hindi po ako kasangkapan ng politika. Ngumiti si Aldi. Kaya nga po kayo ang pinagkakatiwalaan dahil hindi kayo kasangkapan ni Numan. Mula noon, tahimik silang nagtrabaho. Nagdala si Aldi ng mga orihinal na recording, listahan ng mga saksi, at mga lumang artikulo. Nag-ambag si Lyra ng mga testimonya. Ngunit sa social media, lalong uminit ang usapan. Si Lyra daw ay ginagamit na, isang puppet ng mga aktivista. Isang headline ang nagliwanag sa kanyang cellphone, Tiniente, naging puppet ng aktivista. Tinitigan niya ito. Hindi nagalit, hindi nalungkot. Alam niyang ito ang simula ng isang mas malawak na laban. Isinara niya ang lahat ng notifikasyon at sumulat sa kanyang journal, komportable ang manahimik. Pero kung ang pananahimik ay hahayaan ang iba na tapakan, mas mabuting mag-ingay. Kinabukasan, dumagsa ang mga alok ng panayam. Ngunit tinanggihan ni Lyra ang lahat. Hindi po ako celebrity. Anak lang po ako ng tindero na pagod nang makitang laging talo ang maliliit. Sa halip, gumawa si Aldi at ang kanyang team ng isang maikling dokumentaryo. Hindi madrama, kundi mga tapat na boses mula sa palengke ng Muñoz, mula sa ibang mga ama, mula sa mga tindero na dating pinatahimik. Kumalat ito na parang apoy. Ngunit sa parehong pagkakataon, muling lumitaw ang anino ni Vargas. Hindi sila tumitigil, Miss Lyra, sabi ni Aldi isang gabi.
Sinusubukan nilang linisin ang lahat ng lumang dokumento ng paglabag. Sumagot lamang si Lyra, kung kaya nilang burahin ang mga bakas, kaya kong gumawa ng boses. Nang gabing iyon, isang mahinang katok ang narinig. Isang inang nakabelo ang nakatayo sa pinto. Paumanhin po, ako po ang ina ni Tono. Binugbog po dati ni Vargas ang anak ko, pero natakot kaming magsalita. Ngayon po, handa na akong tumulong. Tinitigan ni Lyra ang mga mata ng babae. May takot doon, ngunit mayroon ding maliit na tapang na bagong tubo. Inay, simula ngayong gabi, hindi na po kayo nag-iisa. Umiyak ang babae at alam ni Lyra, isa pang boses ang bumangon. Isang boses mula sa mga anino na matagal nang itinago. 3 linggo matapos mag-viral ang dokumentaryo, naglabas ng opisyal na anunsyo ang pulisya ng lungsod, si Teniente Marco Vargas ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan matapos mapatunayang nagkasala sa 5 kaso ng mabigat na paglabag. Umalingaw-ngaw ang balita sa palengke ng Muñoz. Nagsigawan ang mga tao, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa ginhawa. Ang mga karitong dati takot na mapaalis ay ngayon ay matatag na nakatayo. Hindi dumalo si Lyra sa opisyal na anunsyo. Nakaupo siya sa terasa ng bahay kasama si Mang Kiko, humihigop ng mainit na kape. Tapos na ba, Tay? Tanong niya. Hindi pa, mahinang sagot ni Lyra. Pero sapat na ito para sa ngayon. Umiti si Mang Kiko, tumingin sa maliwanag na kalangitan. Hindi ka na lang anak ko ngayon. Boses ka na ng maraming tao. Ilang araw ang lumipas, isang pakete ang dumating. Sa loob, isang sulat kamay, alam kong walang paumanhin ang makapaghihilom sa nagawa ko. Pero natanggap ko na ang aking pagkakamali at lahat ng kahihinatnan nito. Sana ako na ang huli na gagamit ng uniforme para mang-api. Vargas T. Tinupi ni Lyra ang sulat at sinunog ito. Bakit mo sinunog? Tanong ni Mang Kiko. Dahil ang mahalaga, Tay, ay hindi ang paghingi ng tawad, kundi ang pagtiyak na wala ng susunod na Vargas. Lumipas ang mga araw, bumalik sa normal ang ingay ng palengke. Madalas nang pumunta si Lyra, hindi na naka-uniforme. Tumutulong siya sa kanyang ama na mag-ayos ng gulay, bumabati sa mga suki, at minsan, nakaupo lamang, ninanamnam ang hangin ng umaga. Sa tabi ng kariton ni Mang Kiko, may maliit na nakasulat, dati sinipa, ngayon nakatayo. Madalas huminto ang mga dumadaan para basahin ito at tumatango. Dahil ngayon, alam na nila na ang maliit ay hindi nangangahulugang mahina at ang nakauniforme ay hindi laging tama. Mula sa kwento ni Mang Kiko at Lyra, natutunan natin ang isang simpleng aral, ang dangal ay hindi dapat tapakan kahit sino pa man tayo. Nabubuhay tayo sa isang mundong hindi laging patas. Ngunit habang may mga taong tulad ni Lyra at mga amang tulad ni Mang Kiko, ang pag-asa ay hindi mamamatay. At para sa inyo na nakakaramdam na kayo ay maliit, hindi pinapansin o inaapi, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Ang inyong boses ay mahalaga. At kung ang mga boses na iyon ay magsasama-sama, ito ay maaaring maging isang malaking alon. Huwag hayaang patahimikin ang takot ang